Good morning! Ngayong araw ay pupunta tayo sa Thailand. Sunod-sunod ngayong alis namin ng bansa ngayong buwan. Meron kaming trabahong gagawin sa Thailand. Mga ilang araw lang din naman. Excited nga kami magpunta doon. Kasi bawat taong mapagtanungan namin na nakapunta na nga sa Thailand, mukhang bibig nilang mga pagkain doon. Sabi nila napakasarap daw ng mga Thai food. Kasama nga pala namin ni Kevin ang aming glam team. Napakilala ko na nga sila sa inyo. At sila yung dating nag-handle sa akin sa mga pageants. At sila nga rin yung mag-aayos sa amin sa second wedding namin. May isang oras pa naman kami bago mag-board. Kaya naman dumaan muna kami dito sa Starbucks. Nakakatuwa nga yung mga barista kasi pinapanood daw nila ako. Mga 3 oras ngayong tinagal ng flight namin. Pero na-enjoy ko talaga tong flight kasi maraming pagkain. Tapos nakakanood pa ako ng movies. At yun nga yung ginawa ko buong flight. Hindi ako natulog. Tinapos ko tong The Little Mermaid. Nagigising nga lang yan ni Kevin na sakto naman na maglalanding na kami. Shoutout nga pala sa mga crew ng Philippine Airlines. Napaka-accommodating at friendly po nila. And we're finally here in Bangkok, Thailand. Nakakatuwa yung mga ganitong pagkakataon na bukod sa nagtatrabaho na kami, nakakapamasyal pa kami at nakakarating nga sa mga ganitong lugar. Kaya sobrang thank you po talaga sa mga nagtitiwala sa akin at binibigyan nga ako ng mga ganitong trabaho. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala naman kaming trip na mga ganito. Bago nga kami lumabas ng airport, nag-withdraw muna ako ng Thailand bag. Ako, balita ko kasi marami daw ang pwedeng bilhin ditong mga damit dahil murang-mura nga lang daw. Naghintay lang kami sandali sa may waiting area. Tapos agad na rin dumating yung aming sundo. And this is Ma'am Maya. Sila ang magtutour at may sponsor sa amin dito sa Thailand. Pangalawang beses na nga pala namin magkita ngayon dahil una ko siyang nakilala sa isang pageant ko noon. Nung makalabas na kami ng airport, sinalubong naman kami ni Ma'am Jessa and with Eli na may hawak-hawak pang banner para sa amin. Sila naman yung travel agency na mag-handle sa amin dito. Nandito na rin lang kami sa Thailand. Syempre maglalaan kami ng isang araw para makapamasyal. Kasama na rin sa package yung aming tutuluyan. Kaya naman pagdating namin dito wala na nga kaming inintindi. Tamang-tama nga na yung accommodation nila ay malapit lang dito sa may Platinum Mall o mas kilala bilang Pratunam Market. Dito nga raw ay napakaraming pwedeng mabili. Meron silang condo unit dito kung saan ang mga lagi nga nilang mga guests ay mga Pilipino din. Especially yung mga nag-aangkat nga ng mga damit. Sobrang natuwa nga kami nung pagpasok namin dito sa may unit. Nakita namin na sobrang luwang at malinis. Meron nga itong 2 bedroom. May kitchen kung saan pwede kang magluto. May ref. Maluwang na sala set. May veranda. At tignan nyo naman kung saan kami magkukwarto. Napakaluwang at kasyang-kasya nga yung mga maleta namin. Tapos ang view mula dito. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung garden na nasa labas. At yung mga shopping malls nga na malapit dito. Kitang-kita mo na sobrang lapit na. At meron na nga rin silang timbangan dito in case daw na nangangamba yung mga guests na mag-excess baggage. Nagpahinga nga lang kami sandali dito at nagkwentuhan. Tinanong nga kami kung ano-ano yung mga gusto naming ma-experience dito sa Thailand. Meron din palang hinanda sa aking regalo ang Trav J. Sobrang natuwa naman ako dito. Na-excite nga daw sila nung sobra nung nalaman nilang kami yung nag-book. Dahil maging hanggang dito nga daw sa Thailand ay umaabot yung mga vlogs ko. Nung makapagpahinga kami ng konti, bumaba na kami at sinimulan na kaming ilibot ni Ma'am Maya dito sa mga shopping malls na malapit. At sa mismong building lang na tinutuluyan namin, nandito yung Decembers na kilalang kilala ding bilihan ng mga damit. Pagpasok ko pa nga lang, naloka na ako sa sobrang dami. At magaganda talaga yung mga designs at quality. Actually, sisilip nga lang sana talaga kami. At saka na kami bibili. Pero nung mapasok na nga namin to, ayoko na nga magpaawat. Lalo na kapag nakikita ko kung gaano kamura. Ayan at nakabili na nga ako kaagad-agad. Andito kasi yung mga style na gusto ko. Yung mga pantalon nila dito ang mamura. Kaya lang nag-hesitate talaga ako sa haba. Madalas kasi ako mahirapan sa pagbili ng mga pantalon. Kadalasan sumasakto sa may bewang. Pero bitin naman yung haba sa akin. Ayan, tingnan nyo naman at ang gaganda ng mga damit. Saktong-sakto na mahilig ako sa mga maxi dresses. At pati na rin sa mga long skirts. Grabe, nandito talaga yung mga gusto ko. At bago pa nga ako magpaiwan dun sa Decembers ay hinila na nila ako palabas. Ngayon naman na nandito kami sa labas ng Platinum Mall. Magtitingin-tingin nga lang sana kami ng merienda. Grabe naman yung mga pagkain nila dito. Para talagang pang mukbang. Ang tamis na mga buko juice nila dito. At sabi ko nga gusto ko matikman yung mango sticky rice. Kaya ibinilhan ka agad kami ni Ma'am Maya. Ito yung lagi kong narinig kapag Thailand ang pinag-uusapan. At naalala nyo nung nagtanong ako sa inyo ng mga recommendation, talagang ang dami nagsasuggest ng mango sticky rice. At simulang natikman ko to, naging paborito ko na tong Thai food. Sabi ko kahit ito lang yung kainin ko, hindi talaga ako magsasawa. Anyway, this time nagbihis nga lang pala kami kasi sobrang init dito. Pupunta naman kami ngayon sa bahay ni Ma'am Maya. Dito na nga pala siya nakabase sa Thailand. Napaka-cute nitong si Eli. Tingnan nyo, binigyan niya ako ng french fry. At nandito na nga kami kina Ma'am Maya. Grabe, sobrang ganda ng unit niya. Parang isang buong bungalow house. Napakalaki. Meron nga daw itong 4 na kwarto. Nakwento nga rin pala niya sa amin yung mga alaga nilang isda. Kaya naman nung makarating ako dito sa kanila, hinanap ko kaagad. Eto si Lot-Lot na nagtatago. Originally, meron silang 3 mga isda. Tapos ito naman si Dexter. Ang galing-galing niya magpasikat oh. And then yung isa naman, which is si Carlos. Few days ago lang ay namatay na daw. Sobrang love na love nila Ma'am Maya at ng asawa niya itong mga alaga nilang mga isda. Isa pa nga gusto kong makita dito kina Ma'am Maya ay yung mga naggagandahan niya mga
collection sa mga luxury items. Mahilig kasi si Mamaya sa mga bags. At sa sobrang dami nga niya mga items na nagbebenta na rin siya. Ito yung ilan sa kanyang mga collections. Grabe, sobrang gaganda ng mga bags. Mahilig nga talaga siya sa mga designer items. Kaya marami din talagang bumibili sa kanya. Dahil siya nga mismo ay hilig din talaga yung mga ganito. Alam niyo ba, sobrang nagulat talaga ako nung abutan ako ni Mamaya ng mga paper bags. Yun pala ay mga regalo niya sa akin. As in, hindi ko talaga inaasahan to. At nung pinabuksan na nga niya, tuwang-tuwa ako dito sa Burberry na bag. Sobrang ganda at ang cute. At bukod pa doon ay may kasama pang hang stuffed toy. Of course, Burberry din. Dito pa nga lang sobrang tuwang-tuwa na ako. Pero hindi pa pala yun dahil sunod naman yung binigay sa akin itong Gucci na paper bag. At isa nga na namang bag na Gucci naman. And nilagyan na din yan ng mga paper bills mula sa iba't ibang mga bansa. Ang paswerte lang daw. At nung inisa-isa na nga namin napakarami naman pala. Abot tenga na talaga yung ngiti ko nito. Aba, hindi pa pala tapos. Dahil inabutan na naman kami ng Louis Vuitton naman na paper bag. Hindi lang ako, kundi tigi-isa din kami. At nagulat nga din itong si Kevin nang inabutan siya ng bag ni Mamaya. Grabe naman talaga. Tsaka nga lang kami nagkakaroon ng mga magagarang gamit kapag kami nabibigyan o nareregaluhan. Kaya sobrang thank you po talaga Mamaya. At heto nga't hindi ko na napigilan mag-usyoso. Bawat naka-display pala dito, merong mga history o kwento si Mamaya. Kumbaga merong background bawat isa. And tinanong ko nga rin sa kanya kung ano yung pinakagusto niyang brand. Para daw sa kanya Chanel. Tapos alam niyo ba, merong Christian Louboutin dito si Mamaya. Tinanong nga niya yung size ko at kapag nagkasya nga daw sa akin na. Naku, sayang nga lang at kinapos ng half inch. 24 centimeters kasi ako. Tapos yun mukhang 23.5 lang. Isa nga din sa precious items niya, itong box na Louis Vuitton. Konti na lang daw kasi mga ganito at kahit bilhin pa sa kanya, hindi niya daw ipagbibili. Ito rin mga paintings na to, may mga sentimental value para sa kanya. Pagkatapos naman namin sa isang room, sinilip namin itong bathroom ni Mamaya. Sobrang syala. Tapos dito naman ay isang kwarto ulit, kung saan naman nandito yung iba niyang mga collections. Yung mga napagsawaan niya na daw, ang ginagawa nga niya ay binibenta niya. Tapos bibili na naman siya ng bago. So kapag interested kayong bumili ng mga items ni Mamaya, pwede niyo i-check dito. Nabanggit ko nga kanina na sumakabilang buhay na nga yung isang isda nila na si Carlos. At hanggang ngayon, hindi pa nga daw kayang ilibing ni Mamaya. Kaya pre-reserve niya muna dito sa freezer. Hindi ko nga alam yung mafe-feel ko niyan. Kasi sobrang nakukyutan talaga ako. I mean, nakakasad kasi wala na siya. Pero nakukyutan ako sa love ni Mamaya para kay Carlos. Hindi niya pa kayang i-let go. Balak daw kasi niya ipa-taxidermy. Pagkatapos namin sa bahay ni na Mamaya, ngayon naman, it's time for dinner. At patitikimin nga niya kami ng mga authentic Thai food. Nandito kami sa parang food park. Alam niyo ba, binasa talaga niya yung mga comments ninyo sa isang post ko. Kung saan nga kayo nag-recommend ng mga pagkain. At yun nga talaga yung mga in-order niya. Naku, wala nga munang diet ngayon. Dahil first time ko lang makatikim ng mga Thai food. Kaya talagang susulitin ko. And by the way, nakilala ko rin si Sir MJ, ang teacher here in Thailand, na talaga namang sinadya pa talaga niya kami dito para daw makita ko. Niyaya din namin siya na saluhan na kaming kumain. Grabe, yung buko shake nila dito. Hindi talaga nagbibiro. Sobrang sarap niya. Eto nga't isa-isa nang dumating yung mga in-order naming pagkain. At itong sabaw na ito, tom yum daw yung tawag. Isa din to sa mga top comment. Kaya thank you talaga sa mga recommendations ninyo ha. At lahat nga ng in-order ni Mamaya ay hindi maanghang. Dahil hindi nga ako kumakain ng maanghang na pagkain. Mababa kasi talaga yung tolerance ko sa maanghang. Sabi pa naman nila, hindi daw talaga nagbibiro kapag sinabing maanghang na pagkain dito sa Thailand. Talagang uusok daw talaga yung tenga mo. Sobrang sarap din itong tilapia. Napakamalinamnam. Kahit niluto nga lang daw siya sa asin. Basta ang dami-dami pang mga pagkain. Masasabi kong pinakamasasarap talaga natikman kong pagkain ay itong mga nandito sa Thailand. Lahat talaga bago sa panlasa ko. Isa pa tong pad thai. First time ko nga lahat natikman. And so far, lahat talaga ay gustong gusto ko. Para nang puputok yung tiyan ko ng mga oras na to. Kasi wala talaga akong pinapalampas. At ang pang-finale nga namin ay itong tinatawag nilang pokpok. Green papaya salad siya. Pero kahit sinabi namin na wag maanghang, meron pa rin siyang nakasamang sili. Kaya medyo kinabahan ako nito. Masarap siya nung una. Pero habang tumatagal nga ay sumisipa na yung anghang. Grabe, pinagpawisan talaga ako dyan ng malala. Anyway, ito yung first day namin dito sa Thailand. At marami pa nga akong ipapakita sa inyo. See you again tomorrow para sa panibago na namang pasyal. Bye!